Hello guys, this is Boy Ipon and welcome back po sa ating channel. At today, papakita ko sa inyo kung paano ako magdadagdag ng mutual fund sa mga existing investment po natin. So kung mapapansin nyo po dito po sa screen, nakapag-invest na po tayo ng around cash in po natin is 996 na po yung na-invest po natin. Pero yun nga, nagdagdag po tayo ng additional 5,000 pesos. No? Kung mapapansin nyo dito, we have available cash of 5,021.15. So, nagdagdag kasi ako ng 5,000 doon sa cash natin. Kaya nagkaroon siya ng total cash in natin is 14,985. Pero hindi pa po naka-invest yung 5,000. Pero yun nga, ngayon, papakita po sa inyo kung paano po ako magdadagdag. So, ito po yung mga investment na nabili ko, itong 5 na to. So, ALFM, Global Multi-Asset Income Fund. We also have ATRAM, Global Multi-Asset Income Feeder Fund. And Manulife, yung tatlo ni Manulife, yung Manulife Dragon Growth Equity Feeder Fund, Manulife Global Multi-Asset Income Diversified Fund, and Manulife Global REIT Feeder Fund. So, apat po dito sa ating mga investment are dividend paying, which means nagbibigay sila ng dividends per month. Ang hindi lang po dito is yung Manulife Dragon Growth Equity Feeder Fund, which nag-perform naman siya kahit di siya nagbibigay ng dividends, no? Up na siya ng 8.46%, no? Makan niyo yan. Kumita na siya ng 8.46, no? Hindi naman siya kumita, kumbaga up lang po siya, paper gain. Pag binenta po natin yan, yan na po yung kinita natin. Pero yun nga, paper gain lang yan. Paper gain. Okay? Ba't ngayon, dadagdagan po natin, ano? So, unahin natin si ALFM. Ra-right click natin yan. So, ang gagawin natin, pindutin natin yung invest. Click yes. And then, 1,000. So, ayan, no, ito yung investment amount, kung magkano yung idadagdag nyo. So, yan yung minimum additional amount po is 1 pesos. Pero yung initial po dito is 1,000, ano? Kung pag naglagay kayo, kung umpisa pa lang, required kayo maglagay ng 1,000. Pero pagka dadagdag lang kayo, pwede na po yung papiso-piso. So, you just need to click this, no? And then invest. And then yung trading pin nyo po, no? So, kailangan po tama yung trading pin para pumasok. Successfully place order request. So, nandun na po yun, no? Nakapag-request na po tayo. So, balik tayo dito. So, yan. No? Yan, makikita nyo po yung dito sa bandang kanan, no? Na processing, no? Ito yung orders natin. So, yung binili po natin ngayon, ipaprocess pa po siya, no? So, mga siguro, linggo po kasi ngayon. So, baka siguro next week po ng Wednesday or Thursday, makakapasok na po yan sa account natin. So, yun, ulitin po natin. Ito naman si ATRAM. So, invest po tayo. No? Si ATRAM Global Multi-Asset naman po. Pindutin nyo po yung invest. Click yes. So, yung minimum additional amount dito, 500. Pero yun nga, 1,000 naman po yung ibibigay natin. So, 1,000, invest. And then, yung PIN. Okay. Then, another one, yung Manulife. Ito yung pinakamagandang na best performer po natin, si Manulife, ano? Up siya ng 8.46%. Medyo aggressive talaga to si Manulife Dragon Growth Equity Feeder Fund. Ikaw man talaga ang dragon eh. Pangalan pa lang po, Dragon Growth. So, pindutin po natin yung invest. So, ang idadagdag, ayan, we are about to buy a fund that is higher than your risk profile. So, minsan, medyo kasi ang risk profile ko, nung nag-take ako ng survey, moderate investor po ako pero ito po kasi aggressive. So, pindutin natin yung yes. And yung additional po dito is around 1,000, no, kay Dragon Growth. So, kada magdadagdag ka, dapat 1,000. Pero yun nga, dahil idadagdag ko na rin po yung karagdagan na 21.15, so 1,021.15 para mawala po yung butal. Yung butal po kasi yan, nanggaling po yan sa dividend na binigay nung nakaraang buwan. So, papaikutin lang natin. So, lagay nyo lang po yung pin. And then yan, mapapansin nyo, unti-unti nang nababawasan yung cash natin. Pero nga, nandito na yun sa order, no? Pumapasok dito yung order nyo. So, February 1 po ngayon. So, yan. Another one, si Manulife naman po. Manulife Global Multi-Asset Diversified Income Feeder Fund.
So, pipindutin po natin yung invest uli. Yes. Then, 1,000. Minimum dito is 1,000 din. No? Minimum amount. Basahin nyo lang po yung dito para malaman nyo kung ano yung magkano yung pwede nyong idagdag, no? Pag magdadagdag kayo. Kasi, yung iba-iba po sila kasi ng minimum additional amount na pwedeng i-allow. No? So, basahin lang nyo po yun. So, yan. Lagay nyo lang po ulit yung pin. So, mali. So, kagandahan po kay mutual fund, hindi nyo po kailangan masyadong i-monitor to kasi hindi naman po to stock, no? Si mutual fund po kasi, sila na po yung nag-handle ng mga pinag-i-investan nila. Yung binibigay nyong pera po dito, sila mutual fund po na ang nag-decide kung saan po ilalagay yung pera na yon. So, ang gagawin nyo lang, bibili lang po kayo ng pondo na to, no? So, eto naman po, si Manulife Glow REIT. Ito naman po, REITs naman siya. Pero ito global po, hindi po ito sa Pilipinas lang. No, global po yung REIT na to. So, bibili tayo ng pondo. Additional amount, 1,000. Yes. Meron pa tayong 1,000. So, click invest. Then, yung pin nyo po. Kailangan tama po yung pin nyo. Ayan. So, ayun na po, nalagay na po natin. Makapansin nyo, yung cash natin naging 0 na. Pero yung total portfolio value po natin is 15,257 na siya, no? And yung total cash dividend na naibigay na po sa atin is around 32.15. Ayan, dahan-dahan na pong mag-i-increase yan kasi buwan-buwan tayong nagdadagdag, no? Kagaya ngayon, starting ng buwan na to, nagdagdag ulit tayo ng 5,000. So, nagkaroon tayo ng total profit na po na 1.82% po dun sa total natin sa nakalagay dito sa portfolio. So, mapapansin nyo, hindi pa po nare-reflect yung dinagdag natin kasi processing pa po yan. But next week, no, there will be times na ma-accept yan at makikita nyo dito yung total cost. Yung total cost na investment, madadagdagan po yan, no? At papasok na po doon, mako-combine na po doon sa account nyo. At para naman po sa mga nagtatanong na kung paano po gumawa dito sa InvestaFund, pwede po kayong punta sa Investa.ph, no, investa.ph, no, investa.ph po. So, at ito po yung mga requirements na pwede nyong basahin, no, para po ma-accept yung account nyo. So, to open an account, you would need the following: at least 18 years old, one government-issued valid ID, any of the following TIN, SSS, GSIS number, and then fully verified KYC, Know Your Customer application form. So, mag-fill up po kayo ng form. And then, after that, titignan po nila yung kung pasado kayo sa requirements. And then, also, hindi po nakalagay dito, kapag nag-withdraw po kayo, kailangan nyo po ng bank account. So, dapat meron po kayong bank account, no? Either BPI, BDO, o kung naman pong bangko dito sa Pilipinas, meron kayo para makapag-re-withdraw kayo, no, kung sakaling mag-withdraw kayo, kasi pag nag-withdraw po kayo, doon po nila ipapadala yung pera nyo, no, just for your information. So, kung meron pa po kayong tanong, mag-comment lang po sa comment section down below. Willing po tayong sumagot, no, kung may mga katanungan, kung naguguluhan, pwede po tayong sumagot. And don't forget din po pala mag-subscribe dito sa channel and like our video in order for people pa po na makakita ng video na to. So, yun lang po. Have a nice weekend po sa inyong lahat and happy investing po sa inyong lahat. Salamat and have a nice day po.